kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat ng papuri. Sa kaligtasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, marami ang tumiwalag sa mga tagasunod ni Jesus dahil sa hindi nila matanggap ang sinabi niyang ang kanyang katawan ng magiging pagkain at ang kanyang dugo ay magiging inumin. Magkagayunman, nananatiling tapat ang 12 apostol sa kabila na mabigat na pananalita ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya, makilala nawa natin si Jesus bilang salitang nagbibigay buhay. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at pagkakamali at buong kababaang loob tayong humiling ng pagpapatawad at awa mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kaitaas na kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, pinagdanaman, sinasamba namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ang nananuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, Salwan pati ang Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin
upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, tinipo ni Josue sa Sikem ang lahat ng lipi. Pagkatapos, tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel, at sila'y humarap sa Panginoon. Kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, sabihin ninyo kung kanino kayo maglilingkod. Sa Diyos-Diyos ang sinamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o sa mga Diyos-Diyosan ng mga Amoreyo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinatahanan. Ngunit ako at ang aking angkan ay sa Panginoon lamang maglilingkod. Sumagot ang bayan, wala kaming balak na talikuran ang Panginoon at maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ang Panginoon na ating Diyos ang siyang humango sa atin sa pagkaalipin sa Ehipto. Nasaksihan din namin ang mga kababalaghang ginawa niya upang tayo'y maingatan saan man tayo mapadako at mailigtas sa mga kaaway na ating nadaanan. Kaya't kami rin ay sa Panginoon maglilingkod. Siya ang ating Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang taghoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama, hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan, kahit isang butoy hindi magagalaw. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ngunit ang masama ay kasamaan din. Sa taglay na buhay ang siyang kikitil. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas, sa napakukupkop siyang mag-iingat. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, pasakop kayo sa isa't isa, tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng simbahan, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang simbahan,
Gayon din naman, ang mga babae dapat pasakop ng lubusan sa kani-kanilang asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito upang ang sanlibutan italaga ng Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng tubig at ng salita. Ginawa niya ito upang maiharap sa kanyang sarili ang simbahan, marilag, banal, walang batik at walang anumang dungis o kulubot. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Bagkus, ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa simbahan. Tayo'y mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito, ang kaugnayan ni Kristo sa simbahan ang tinutukoy ko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ng kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin bilang malibang loobin ito ng Ama. Mula nooy, marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyong mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Naniniwala kami at ngayon natitiyak kaming kayo ang banal ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayong pong ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At hayaan po natin na simulan po natin ang pagninilay na ito sa isang simpleng katanungan. Pwede po ba akong magtanong sa inyo? Sino po sa inyo ang nakaranas ng iwan? Wala pang nakakaranas na iwanan o maiwan. No? Marahil, marami sa atin dito ang nakaranas ng maiwan. Hindi lamang sa pag-ibig, ha? No? Ngayon po, long weekend. Tapos pagbukas mo ng inyong social media account, nakita mo yung mga kaibigan mo nasa ibang lugar, hindi ka sinama. Sa madaling salita, iniwan ka. Ano kaya ang mararamdaman mo? O kaya ang isang magulang na umalis papunta sa ibang bansa, ano kaya ang mararanasan ng kanyang may bahay at ng kanyang anak? O kaya ang mag-asawa na nagdesisyong maghiwalay na, ano kaya ang mararanasan o pakiramdam ng kanilang mga anak? Sa madaling salita, mga kapatid, nakaranas na tayo na maiwanan. At ayaw natin ng pakiramdam dahil masakit, mahirap. Pero hindi natin napapansin, mga kapatid, na minsan ang pagtalikod, ang pag-iwan, yan madalas ang ating nagiging solusyon upang harapin ang isang pagsubok o problema. Di ba ho minsan sa buhay mag-asawa, kapag nagtatalo, madalas mag-away ang mag-asawa, ano ang pinakamadaling solusyon? Maghiwalay na lang. Kapag nahihirapan ng isang estudyante sa kanyang kursong kinukuha, anong ginagawa minsan ng estudyante? Magdadrop na lang. Hahanap na lang ng ibang kurso. Kapag ayaw makinig doon sa pari, anong sasabihin ng ilan? Hindi magaling yung pari na yan. Sa ibang pari na lang kami magsisimba. Sa madaling salita, kapag humaharap sa pagsubok, kapag merong hindi pagkakaunawaan o pagkakaintindihan, o kaya ayaw tanggapin ang sinasabi, ang madalas nating solusyon, tumalikod at mang-iwan. Mga kapatid, sa ating ibanghelyo, ganyan din ang karanasan ni Jesus. Kung maalala po ninyo, ilang linggo na ang nakakaraan na kung saan si Jesus gumawa ng isang milagro, nakapagpakain ng 5,000 katao at napakaraming sumunod sa Panginoon, napakaraming naniwala sa Panginoon. Kaya anong tanong ng Panginoon? Sumusunod ba kayo dahil nakakain kayo ng libreng pagkain? O sumusunod kayo sa akin dahil nakita nyo ang kabutihan ng Diyos, ang milagro ng Diyos? Kaya nga anong sabi ng Panginoon? Do not work for food that perishes, but look for food that would give you eternal life. Huwag kayong maghanap ng makakain na mawawala at mauubos, kundi hanapin niyo ang pagkain magbibigay sa inyo
ng buhay na walang hanggan. At sinong tinutukoy ng Panginoon? Na ang kanyang katawan ay magiging pagkain at ang kanyang dugo ay magiging inumin. Pero nung sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, ano ang ginawa ng mga tao sa kanyang paligid? Nagbulong-bulungan. At anong sabi nila? Anong sinasabi ng taong ito? Pansinin po ninyo, hindi nila naintindihan kung anong sinabi ng Panginoon. Kaya anong ginawa nila sa Panginoon? Iniwan, tinalikuran. Nung hindi nila naintindihan ang turo ng Panginoon, iniwan nila si Jesus, tinalikuran. Kaya nga, ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, ibig ba din ninyong umalis? Ibig ba din ninyong umalis? Marahil yan din ang katanungan sa atin ng Panginoon ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga oras na ito. Ibig din ba nating umalis? Marahil naniniwala naman po ako, ayaw naman talaga nating talikuran ng Panginoon. Ayaw naman talaga nating iwan si Jesus. Ayaw naman talaga nating pabayaan si Jesus. Pero hindi natin napapansin na minsan sa buhay natin, inaalisin din natin si Jesus. Kailan ang mga bagay na ito? Sa mga pagkakataon na tumatanggap tayo ng komunyon at hindi tayo nagpapaka-Jesus sa ating kapwa. Sa mga pagkakataon na tayo bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, dumadalo ng misa, pero mabigat naman sa kalooban. Iniiwan din natin ng Panginoon sa mga pagkakataon na hindi naaayon sa buhay natin ang ating pananampalataya. Iniiwan din natin si Jesus sa mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Sa mga pagkakataon na sinasaktan natin si Jesus, sa mga maling desisyon na ginagawa natin, sa mga maling pagpili na ginagawa natin. Hindi ba parang iniiwan din natin ng Panginoon? Mga kapatid, si Jesus ay Diyos. Pero kasama ng kanyang pagka-Diyos, siya din ay taong kagaya natin. Kung nasasaktan tayong maiwan, kung nasasaktan tayong talikuran, kung nasasaktan tayong sa tingin natin tayo ay pinabayaan, nasasaktan din siya sa mga oras na hindi siya ang pinipili natin. Nasasaktan din ng mahal na pong Jesus Nazareno sa mga pagkakataong tinatalikuran natin siya. Nasasaktan din siya, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sa mga pagkakataong iniiwan natin siya. Kaya mga kapatid, tandaan din natin na iba ang pag-iisip natin at puso natin sa kalooban ng Diyos. Dahil minsan kapag tayo ay nasasaktan, tumatahimik na lang. Iniiyak na lang. Kapag tayo ay iniiwan, tumatahimik na lang sa isang tabi, umiiyak. Pero si Jesus, hindi siya ganon. Dahil sa napakadaming kwento ng pagtalikod sa Diyos, sa napakadaming kwento ng pagkagawa ng pagkakamali sa Diyos at kay Jesus, hindi siya sumuko. Dahil ang pagmamahal ng pong Jesus Nazareno,
hindi umaayaw. Ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi tumatalikod. At higit sa lahat, ang pagmamahal ng mahal na pong Jesus Nazareno, hindi nang iiwan. Kaya nga marahil ang panawagan sa atin ng ating ikalawang pagbasa para sa araw na ito, nagpapatungkol sa kabanalan ng kasal. Madalas kapag ito ang pagbasang ipinoproklama sa loob ng misa, ang mag-aasawa laging naggaganunan. Pakinggan mo yung sinasabi, magpakasakop ka sa akin. Pero ano yung namumutawi sa sulat ni San Pablo? Mahalin nyo ang inyong asawa, kagaya ng pagmamahal ni Jesus sa kanyang simbahan. At tandaan natin ang pagmamahal ng Diyos. Hindi sumusuko, hindi umaayaw at hindi tumatalikod. Sa madaling salita, kahit hindi perpekto ang isang relasyon, kung nandoon ang pagmamahal, walang aayaw, walang tatalikod. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, tandaan din natin, ang bawat relasyon natin, hindi naman yan perpekto. May mga pagsubok, may mga hirap. Kaya nga minsan, anong sasabihin natin? Ako na naman ba ang magpapakumbaba? Ako na naman ba ang hihingi ng sorry? Ako na naman ba ang iintindi? Pero ang tanong, wala namang masama doon, di ba? Kung kaya mo pang intindihin ng iyong kapwa, ibig sabihin, kaya mo pang huwag tumalikod. Kung kaya mo pang intindihin ang pagkakamali ng iyong kinakasama, ng iyong asawa, ng iyong minamahal sa buhay, ibig sabihin, kaya mo pang huwag umayaw. Dahil kaya mo pang magbigay. At sa mga oras na ikaw ay nagbibigay, you're not just simply giving more, but you are giving your best. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, marami mang pagsubok, marami mang pagkakataon na tayo ay umaayaw, marami mang pagkakataon na gusto nating tumalikod. Tandaan natin, meron tayong Diyos na hindi aayaw. Meron tayong Diyos na hindi susuko. Meron tayong Diyos na hindi tayo tatalikuran. At yan si Jesus. Yan ang pagkaing magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi man natin minsan maintindihan ng Panginoon. Hindi man natin maunawaan ng kanyang kagustuhan para sa atin. Pero tandaan natin, lahat ng ginusto ng Diyos para sa atin ay yun ang pinakamaganda, pinakamabuti para sa atin. Umayaw man tayo, tumalikod man tayo, pero tandaan mo, ang mahal na pong Jesus Nazareno, hindi ka susukuan, hindi ka aayawan, at higit sa lahat, hindi ka tatalikuran. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos nating Ama upang maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Siya nawa ang maging matibay na sandigan natin sa pagharap sa mga pagsubok at hirap ng buhay. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging lakas nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang salita ng Diyos upang patuloy nilang ipahayag ang mabuting balita ng buong sigasig at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Manalig nawa kay Jesus, ang salitang nagbibigay buhay, ang mga namumuno sa ating bayan, at huwag silang masilaw sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gabayan mo nawa ang mga guro at katekista, at silang mga patuloy na nagtuturo ng mabuting asal at pananalig sa iyo, O Diyos. Bigyan mo sila ng lakas ng loob upang masalamin din nila ang bawat mabuting kanilang itinuturo at ibinabahagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawang panghinaan ng loob ang mga pamilyang may alitan at nagkakawatak-watak, at matuto silang magsakripisyo at magpakumbaba upang maibalik nila ang magandang ugnayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kaharian ng Diyos ang mga kapatid nating namayapa upang sila ay magkamit ng walang hanggang kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ikaw ang aming kanlungan, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan. Tanggapin mo kami at panatiliin sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob, ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kalikasan, iyagalang na Panginoon. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kalikasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak
na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin. Padre Jesus Nazareno, ang krus mong kinamatayan ay sa isang namaming kaligtasan. Nazareno, dinaragan ka Nuestro Padre, Nazareno, inulahati ka namin.